Kumusta mga pusong sabik sa kwento? Ako si Liala at maligayang pagbabalik sa Soul Tales. Sa bawat pintig ng ating buhay, may mga pag-ibig na sinusubok ng pagkakataon at may mga pusong nasusubok ng kasinungalingan. Paano kung ang taong pinangakuan mo ng habang buhay ay biglang bumitaw ng dahil lang sa pagsubok ng karamdaman? At paano kung ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan hindi sa karangyaan, kundi sa isang simpleng pag-aaruga na kayang bumuo sa nawasak mong mundo? Isang pabigat. Yan na siya ngayon. Isang walang silbing pabigat. Ang bawat salita ay parang bubog na tumarak sa pandinig ni Aling Teresita. Nakatayo siya sa gilid ng malawak na sala, hawak ang isang bandehang pilak, ngunit ang bigat nito ay wala sa bigat ng nararamdaman niya para sa kanyang alaga. Si Isabela, ang magandang nobya ni Don Rafael Alonso, ay nakatayo malapit sa bintana. Kausap ang ama nito sa telepono. Ang kanyang boses, na karaniwang parang musika, ay ngayon ay matalas at puno ng hinanakit. I know, Dad, I know. Pero hindi ito ang pinag-usapan natin. Anong gagawin ko sa isang lumpo? Paano ang pamilya natin? Paano ako? Napakagatlabi si Aling Teresita. Ang lumpo na tinutukoy ni Isabela ay ang lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Ang lalaking ngayon ay nakahiga sa itaas, sa isang madilim na silid, matapos ang isang malagim na aksidente. Nang ibaba ni Isabela ang telepono, humarap ito sa kanya. Ang mga mata nito ay malamig, walang bakas ng pag-aalala. Teresita, utos nito, ayusin mo ang guest room. Dito muna ako titira. Kailangan kong mag-isip. Walang paggalang, walang po. Para lang siyang nag-uutos sa isang utusan na walang pakiramdam. Yumuko lang si Aling Teresita. Masusunod po, Ma'am Isabela. Habang naglalakad siya paalis, narinig pa niya ang bulong nito. This is a nightmare, a complete nightmare. Kinabukasan, may kumatok sa pinto sa likod bahay. Nang buksan ito ni Aling Teresita, isang dalaga ang tumambad sa kanya. Simple ang suot nitong bestida, may bitbit na isang luma at medyo sadsad ng bag. At sa mga mata nito ay may halong pag-asa at pagod mula sa mahabang biyahe. Nanay Tess? Mahinang tanong ng dalaga. Ngumiti si Aling Teresita, isang tunay na ngiti, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Lina, iha, salamat sa Diyos at nakarating ka ng ligtas. Niyakap niya ang dalaga. Amoy probinsya pa ito. Amoy araw at sa yakap na yon, naramdaman ni Aling Teresita ang isang bagay na matagal nang nawawala sa mansyon na ito. Ang init ng tunay na pagmamalasakit. Halika, pumasok ka, sabi niya habang ginagabayan si Lina papasok sa malaking kusina. Magmeryenda ka muna bago kita ihatid sa magiging kwarto mo. Namamangha si Lina sa laki at kintab ng lahat ng bagay sa paligid. Ang sahig ay mas makintab pa sa salamin. Ang mga kasangkapan ay parang galing sa isang palasyo. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang bag. Huwag kang matakot, iha. Bulong ni Aling Teresita na para bang nabasa ang nasa isip niya. Ang mga bagay dito, walang halaga. Ang mahalaga ay ang puso. Matapos ang mabilis na merienda, inihatid niya si Lina sa isang maliit pero malinis na silid sa may servants' quarters. Ito ang magiging tahanan mo habang nandito ka, sabi ni Aling Teresita. Ang trabaho mo, iha, ay alagaan si Sir Rafael. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Lina. Pero Nanay Tess, akala ko po ay katulong lang sa kailangan kanya, Lina, higit pa kanino man. Hinawakan ni Aling Teresita ang mga kamay ng dalaga. Malamig ang mga ito. Nagkaroon siya ng aksidente. Hindi niya maigalaw ang kanyang mga binti. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan. Isang taong may pasensya at may puso. Tumango si Lina. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang bigat ng responsibilidad ay unti-unting lumalatag sa kanyang mga balikat.
Ngunit sa likod ng takot, mayroong determinasyon para ito sa nanay niya, para sa mga kapatid niya. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Nanay Tess, sabi niya, ang boses ay buo at tapat. Kinagabihan, dinala ni Aling Teresita si Lina sa itaas para ipakilala. Ang pasilyo ay madilim at tahimik. Bawat hakbang nila sa malambot na carpet ay parang walang tunog. Pagbukas ng pinto ng silid ni Rafael, isang anino lang ang kanilang naaaninag. Nakaupo ito sa isang wheelchair malapit sa bintana, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa kadiliman sa labas. Sir Rafael, mahinang tawag ni Aling Teresita. Hindi ito lumingon. Nandito na po si Lina, ang magiging bago ninyong personal nurse. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng hangin sa labas. Biglang bumukas ang pinto sa likod nila. Pumasok si Isabella, suot ang isang mamahaling silk robe. Tumigil siya at tiningnan si Lina mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at pagkasuklam sa kanyang mga mata. "And who is this?" tanong niya. Ang boses ay puno ng pait. "Siya po si Lina, ma'am. Ang inirekomenda kong mag-aalaga kay Sir Rafael." Tumawa si Isabella, isang tawang walang saya. "Is this a joke?" Mukha siyang katulong na galing sa bukid. Anong alam niyan sa pag-aalaga ng isang pasyenteng special? Napayuko si Lina. Ramdam na ramdam ang bawat patak ng kahihiyan. Niyakap niya ang sarili na parabang iyon ang tanging paraan para protektahan ang kanyang puso. Hindi pa siya nakakasagot ng magsalita, si Isabella. Ang tingin ay diretso sa kanya, malamig at matalim na parang yelo. "Siguraduhin mong alam mo ang lugar mo dito, probinsyana." Ang mga unang araw ni Lina sa mansyon ay puno ng nakabibinging katahimikan. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula bago pa man sumikat ang araw. Maghahanda siya ng maligamgam na tubig na may hiniwang lemon para kay Sir Rafael, isang bagay na ibinulong sa kanya ni Aling Teresita na paborito nito noon. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itutulak ang wheelchair nito papunta sa banyong sinlaki ng dati nilang sala sa probinsya. Hindi nagsasalita si Rafael, hindi rin tumitingin. Ang mga mata nito ay laging nakatanaw sa malayo, sa isang lugar na hindi abot ni Lina. Para siyang isang estatwang gawa sa bato, malamig at walang buhay. Pero hindi sumuko si Lina. Kahit hindi siya kinakausap niya ito. "Sir, magandang umaga po. Medyo makulimlim po ang panahon ngayon pero sabi po sa radyo, aaraw din daw po mamayang hapon." Kapag pinapakain niya ito, idinedetalya niya ang pagkain. "Sinigang na baka po ito, sir. Paborito po raw ninyo. Dinamihan ko po ng gabi para malapot ang sabaw." Minsan, nakikita niya ang bahagyang paggalaw sa gilid ng mga labi nito o ang saglit na pagkurap ng mga mata. Para kay Lina, ang mga yon ay sapat na. Senyales na may tao pa rin sa loob ng katawang tila sumuko na. Ang pinakamahirap na parte ng araw ay kapag nandyan si Isabella. Papasok ito sa silid na parang reyna. Dala ang amoy ng mamahaling pabango na dumidikit sa hangin. Uupo ito sa isang silya sa tapat ni Rafael, bubuksan ang kanyang tablet at magbabasa ng mga balita tungkol sa stock market. "The stocks are down again, Rafi." Sasabihin nito, hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. "This is so stressful. You have no idea." Pagkatapos ay titingin ito kay Lina. "You, get me some water, not too cold, not too warm, with a slice of lime, not lemon, and use the crystal glass, not the ordinary one." Susunod si Lina ng walang reklamo. Bawat utos ay ginagawa niya ng maingat. Pero sa tuwing mag-isa na lang sila, ni Isabella sa silid, nararamdaman niya ang matatalim na tingin nito. Isang hapon, habang pinupunasan ni Lina ang mga braso ni Rafael, pumasok si Isabella. "I have a dinner to attend tonight," anunsyo nito. "Some very important people will be there. Kailangan kong magmukhang presentable. I need to maintain our family's image for Rafael's sake." Tumingin ito kay Lina.
Make sure he's in bed by 9. Bigyan mo siya ng gamot niya. At huwag na huwag mo siyang iiwanang mag-isa. Understood? Opo, ma'am, sagot ni Lina. Nang paalis na si Isabela, bigla itong napatigil. May natanggap itong tawag sa telepono. Lumayo ito ng kaunti, pero hindi sapat para hindi marinig ni Lina ang pabulong nitong boses. What? Anong ibig mong sabihin na hindi pa pwedeng i-release ang funds? Tumaas ang boses nito, puno ng panic. No, no, I need that money now. Gumawa ka ng paraan. I don't care how. Mabilis nitong ibinaba ang tawag. Ang muka ay balisa. Sa isang saglit, nakita ni Lina ang isang babaeng hindi reyna, kundi isang taong nalulunod. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ang ekspresyong yon at napalitan muli ng malamig na maskara. Nagmamadali itong umalis. Hindi na muling lumingon. Naiwan si Lina sa silid kasama si Rafael. Nananatili itong tahimik, nakatingin sa labas. Ngunit sa pagkakataong yon, parang may nag-iba. Tumingin si Lina sa salamin sa tapat nila at nakita niya ang mga mata ni Rafael. Hindi na nakatingin sa labas, kundi sa refleksyon ng babaeng tumawag sa telepono. Gabi na. Naibigay na ni Lina ang gamot ni Rafael at naisaayos na niya ito sa kama. Papalabas na sana siya ng silid nang may marinig siyang mahinang kalabog. Paglingon niya, nakita niyang nahulog ang baso ng tubig sa tabi ng kama ni Rafael. Nabasa ang sahig. Ay nako! Bulong ni Lina sa sarili at agad na lumapit para kunin ang mga bubog. Habang nagpupulot siya, biglang may narinig siyang boses. Isang boses na garalgal na parang matagal nang hindi nagagamit. Salamat. Napatigil si Lina. Hawak ang isang piraso ng basag na salamin. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Si Rafael, nakatingin ito sa kanya. Sa kanya talaga. At sa mga mata nito, sa kauna-unahang pagkakataon, may nakita siyang liwanag. Nang gabing iyon, bumalik si Isabela mula sa dinner party, amoy alak at pagkabigo. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog si Rafael. Sa sahig, sa tabi ng kama, may isang basong puno ng tubig. Hindi niya napansin na bago na ito. Hindi niya alam na may nabasag kanina. Pumunta siya sa kanyang guest room at humiga. Hindi niya alam na sa kabilang silid, isang lalaki ang nakatulog nang may kaunting pag-asa sa kanyang puso. Dahil sa isang salitang binitawan niya at sa isang babaeng nakarinig nito. At sa servants' quarters, si Lina ay nakahiga rin, ngunit hindi makatulog. Inaalala niya ang isang salita. Salamat. Paulit-ulit. Parang isang awit. Sa likod ng malawak na mansyon, lampas sa perpektong damuhan na inaalagaan araw-araw, ay may isang lugar na tila kinalimutan na ng panahon. Isang lumang tarangkahan na kinakalawang, nababalutan ng mga baging. Isang hapon, habang may libreng oras si Lina, dinala siya ng kanyang mga paaroon. Sa likod ng tarangkahan, isang maliit na hardin ang natutulog. Puno ito ng mga damo, ang mga paso ay nakatiwangwang, at sa gitna ay may isang batong bangko na nilulumot na. Ngunit sa kabila ng kapabayaan, nakita ni Lina ang potensyal nito. Nakita niya kung ano ito dati, isang lugar ng kapayapaan. Kinabukasan, kinausap niya si Aling Teresita. Nanay Tess, pwede ko po bang ayusin yung hardin sa likod? Kapag tapos na po ang mga gawain ko, sayang po kasi. Ngumiti si Aling Teresita. Alam mo, Iha, iyan ang paboritong lugar ng mama ni Sir Rafael. Simula nang mawala siya, hindi na yon nabuksan muli. Tiningnan niya si Lina nang may paghanga. Sige, buhayin mo itong muli. At yun nga ang ginawa ni Lina. Bawat hapon, pagkatapos niyang asikasuhin si Rafael, pumupunta siya sa hardin. Nagbubunot siya ng damo, naglilinis ng mga paso, at nilalagyan ang mga ito ng bagong lupa. Ang dating kulay abo na lugar ay unti-unting nagkakakulay.
Isang araw naisip niya, bakit hindi niya isama si Rafael? Tinulak niya ang wheelchair nito palabas ng bahay, sa landas na hindi pa nito natatahak, simula ng aksidente. Noong una, tila ayaw nito, ngunit hindi nagpatinag si Lina. "Sandali lang po, sir," sabi niya. "Ipapakita ko lang po sa inyo ang isang sikreto." Pagbukas niya ng tarangkahan, nasinagan sila ng araw. At sa unang pagkakataon, nakita ni Rafael ang pagbabago. May mga bagong tanim na sampagita sa mga paso. Ang bangko ay malinis na. Ang amoy ng lupa at bulaklak ay pumuno sa hangin. Napatigil ang wheelchair. "Dito po," sabi ni Lina, habang itinuturo ang isang maliit na halaman. "Nagtanim po ako ng kamatis. Sa probinsya po, kahit sa paso lang basta maaraw, tutubo po yan." Kumuha siya ng isang maliit na pandilig at nagsimulang magdilig. Habang ginagawa niya yon, nagkukwento siya. "Noong bata po ako, tinuruan ako ng tatay ko kung paano malalaman kung ang isang halaman ay masaya. Sabi niya, 'Lina, kausapin mo sila. Makikinig yan.'" Bahagya siyang natawa sa sarili niyang alaala. Noon po iniisip ko, nababaliw na yata ang tatay ko, pero ginawa ko pa rin. Araw-araw, kinakausap ko ang tanim naming sitaw. At alam niyo po, sir, yung tanim ko po ang pinakamalago sa lahat. Hindi umimik si Rafael, ngunit hindi na siya nakatingin sa malo. Ang mga mata niya ay nakatuon kay Lina, sa kanyang mga kamay na marahang nag-aalaga sa halaman, sa kanyang mukha na nagliliwanag sa ilalim ng araw. Simula noon, naging ritual na nila iyon. Bawat hapon, dadalhin ni Lina si Rafael sa kanilang lihim na hardin. Naging kanlungan iyon, isang mundong kanila lang, malayo sa mga mata ni Isabela at sa bigat ng karamdaman. Doon, sa gitna ng mga bulaklak, naging mas komportable si Rafael. Minsan, kapag nagkukwento si Lina, nakikita niya itong bahagyang ngumingiti. Minsan, kapag inaabot niya dito ang isang bagong pitas na bulaklak, tinatanggap niya ito. Isang araw, habang naglilinis si Lina sa isang lumang greenhouse sa gilid ng hardin, may nakita siyang isang maliit at makapal na notebook. Balat nito ay luma na, pero ang mga pahina sa loob ay naingatan. Sulat kamay. Isang diary. Binuklat niya ang unang pahina. Ang pangalan na nakasulat ay Sofia Alonso, ang ina ni Rafael. Puno ito ng mga tala tungkol sa mga halaman. Ngunit sa pagitan ng mga pangalan ng bulaklak, may mga pangungusap tungkol sa kanyang anak. "Rafael brought home a frog today. He named it Señor Verde. He hides it under his bed. He thinks I do not know." Napangiti si Lina. Bigla, may narinig siyang isang bulaklak na gumamela na nahulog sa lupa. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Rafael. Nakaturo ang kamay nito sa isang particular na pahina sa diary. Binasa ito ni Lina ng malakas. "Today, I taught Rafi how to plant a gumamela. His hands are so small. He was so happy when he saw the first bud. He said it was magic." Tumingin si Lina kay Rafael. May isang emosyon sa mga mata nito na ngayon niya lang nakita. Pangungulila. Kumuha siya ng isang bulaklak ng gumamela mula sa isang paso sa labas. Dinala niya ito pabalik sa silid ni Rafael at inilagay sa isang maliit na baso sa tabi ng kama nito. "Para kahit nasa loob po kayo ng kwarto," mahina niyang sabi, "may kasama pa rin kayong buhay, sir. At may kasama kayong magic." Kinagabihan, masaya ang pakiramdam ni Lina. Habang tinutulak niya si Rafael pabalik sa mansyon mula sa hardin, pareho silang tahimik. Ngunit ito ay isang komportableng katahimikan. Ngunit pagdating nila sa terrace, biglang natigil ang kanilang kapayapaan. Nakatayo roon si Isabela, nakakrus ang mga braso, ang muka ay madilim. Nakita niya silang dalawa. Nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Lina. Nakita niya ang kakaibang kalmado sa mukha ni Rafael. Naglakad siya palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya pinansin si Rafael. Ang mga mata niya ay nakatutok sa isang luwad na paso.
kung saan kasisibol pa lang ng mga buto ng sunflower na itinanim ni Lina. Itinaas niya ang kanyang stiletto-heeled na sapatos. At walang pag-aalinlangang ibinaon ito sa gitna ng paso. Sinisira ang lupa at ang mga batang usbong. Tumingala siya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tapos na ang oras ng paglalaro, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. May bisita ako. Ang bisita ni Isabela ay isang lalaking nasa edad 40, nakasuot ng mamahaling suit at may dalang itim na leather briefcase. Hindi ito ngumingiti. Ang mga mata nito ay abala sa paglilibot sa bawat sulok ng sala. Tila tinatantiya ang halaga ng bawat painting sa dingding, ng bawat porselanang florera sa ibabaw ng mesa. Pinangunahan siya ni Isabela sa pag-iikot. Habang naglalakad sila, nagsasalita ito sa mahinang boses. Itinuturo ang mga bahagi ng mansyon. Mula sa kusina, kitang-kita sila ni Aling Teresita. Nakakaramdam siya ng kaba. Hindi ito ordinaryong bisita. Iba ang pakay nito. Nang umalis ang lalaki, naiwan si Isabela sa sala na may kakaibang ngiti sa mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Hindi na nakatiis si Aling Teresita. Hinanap niya si Lina na nooy nasigiri na sa lihim na hardin, inaayos ang nasirang paso. Lumuhod si Lina, marahang ibinabalik ang lupa at ang mga nasaktang halaman na para bang humihingi ng tawad sa nangyari. Lina, iha, tawag ni Aling Teresita. Tumayo si Lina. May mga bahid ng lupa sa kanyang mga kamay at pisngi. Nanay Tess, halika muna. May kailangan tayong pag-usapan. Dinala niya si Lina sa kusina, ang pinakaligtas na lugar sa buong bahay. Pinaupo niya ito at tinimplahan ng mainit na tsa. Nakita mo ba ang bisita ni Ma'am Isabela kanina? Tanong ni Aling Teresita. Tumango si Lina. Isa siyang property appraiser, sabi ni Aling Teresita, at ang bawat salita ay may bigat. Tinatasan niya ang halaga ng lahat ng ari-arian dito sa mansyon. Huminga siya ng malalim. May masama akong kutob, iha. Tinitigan ni Aling Teresita si Lina. Alam mo ba kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala ko para kay Sir Rafael? Umiling si Lina. Ang yumaong ama ni Sir Rafael, si Don Ricardo. Malaki ang utang na loob ng pamilya ko sa kanya. Noong nagkasakit ang tatay ko, wala kaming pera. Siya ang sumagot ng lahat. Dahil sa kanya, nakapagtapos ako ng pag-aaral. Ang paglilingkod ko sa pamilyang ito ay hindi lang trabaho. Iha, tinitiyak kong nasusuklian ko ang kabutihang ibinigay nila sa amin. Hinawakan ni Aling Teresita ang kamay ni Lina. At ang kabutihang loob, ipinapasa yan, hindi lang ibinabalik. Noong nalaman kong kailangan ng operasyon ng nanay mo sa probinsya at wala kayong pera, nabasag ang boses ni Aling Teresita. Ginamit ko ang ipon ko para tulungan kayo. Hindi yun galing sa akin, Lina. Galing iyon sa kabutihan ng mga Alonso na ipinapasa ko lang sa'yo. Ngayon, naintindihan na ni Lina ang lahat. Ang pagtawag sa kanya ni Aling Teresita, ang pagbibigay sa kanya ng trabahong ito. Hindi lang ito para tulungan siyang kumita ng pera. Ito ay isang tanikala ng kabutihan, isang bilog ng utang na loob. Naluha si Lina. Nanay Tess, hindi ko po alam. Hinawakan ni Aling Teresita ang magkabilang kamay niya ng mahigpit. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Ang sarili nitong mga mata ay puno ng luha. Ang pag-aalaga mo kay Sir Rafael ay hindi lang trabaho, iha. Pagtanaw ito ng utang na loob sa kabutihan, huwag mong hahayaang dungisan yon ng kahit sino. Mayroong babala sa huling mga salita niya. Isang babala na direktang nakaturo kay Isabela. Mag-ingat ka sa kanya, Lina. Mag-ingat ka ng husto. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, tila may nagbago sa loob ni Lina. Ang dati niyang determinasyon ay mas lalong tumibay. Hindi na lang niya ito ginagawa para sa kanyang pamilya. Ginagawa niya ito para ipagpatuloy
ang kabutihang ipinagkatiwala sa kanya. Bumalik siya sa itaas, dala ang merienda para kay Rafael. Habang papalapit siya sa pasilyo patungo sa silid nito, narinig niya ang boses ni Isabela. Galing ito sa study room na bahagyang nakaawang ang pinto. Nakatayo si Isabela malapit sa bintana. Hawak ang telepono. "Yes, Dad. The appraiser gave me the preliminary figures. Malaki. Malaking malaki." May katahimikan. Tila nakikinig ito sa kausap sa kabilang linya. "I know it's hard, pero konting tiis na lang. I'm handling everything. He doesn't suspect a thing. He's just a vegetable sitting on a chair." Napahawak si Lina sa pader para suportahan ang sarili. Ang sakit ng mga salitang iyon ay tumagos sa kanyang puso para kay Rafael. "Huwag kayong mag-alala, Dad," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng kasiguraduhan at kasakiman. "Konting tiis na lang. Malapit ko nang makuha ang guardianship." Guardianship. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Lina. Hindi niya alam ang eksaktong ibig sabihin nito sa batas, pero alam niya ang ibig sabihin nito sa puso. Pangaagaw, pagtataksil. Dahan-dahan siyang umatras, tinitiyak na walang gagawing ingay. Nang makarating siya sa isang ligtas na lugar, sumandal siya sa pader. Ang puso niya ay kumakarera. Ang dala niyang bandehado ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Ngayon, malinaw na ang lahat. Malinaw na ang laro. At si Lina, ang probinsyanang inakalala ni Isabela na walang alam, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang salitang guardianship ay naging isang multo na bumubuntot kay Lina sa bawat sulok ng mansyon. Dahil dito, mas lalo niyang pinag-igi ang kanyang trabaho. Mas naging maingat siya, mas mapagmasid. Ngunit habang tumitibay ang kanyang determinasyon, tila tumitindi rin ang pagsubok na dumarating sa kanya. At ang pagsubok na yon ay may isang pangalan, Isabela. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Isang umaga, ipinagluto ni Lina si Rafael ng paborito nitong almusal. Mainit na tinola na may dahon ng sili. Isang lutong bahay na nagpapaalala sa simple at masayang nakaraan. Ngunit pagpasok ni Isabela sa silid kainan, tinakpan nito ang ilong. "What's that smell? Amoy probinsya," sabi nito, puno ng pag-ismid. "Get that out of here. Order him a continental breakfast. Something more civilized." Walang nagawa si Lina kundi dalhin pabalik sa kusina ang tinolang buong puso niyang inihanda. Kinabukasan ang mga gamot naman ni Rafael ang naging problema. Inihanda ni Lina ang mga tableta sa tabi ng baso ng tubig, gaya ng dati. Tumalikod lang siya saglit para ayusin ang una ni Rafael. Paglingon niya, wala na ang mga gamot sa platito. "Nasaan ang gamot ni Rafael?" tanong ni Isabela na biglang lumitaw sa may pintuan. Ang tono niya ay puno ng akusasyon. Nandito lang po kanina, Ma'am," sagot ni Lina, habang nagpapanik na hinahanap ang mga ito. "My God, Lina! This is pure negligence. Paano kung kailangan na niya? You are incompetent!" sigaw ni Isabela. Ang mga gamot ay natagpuan nito sa ilalim ng kama, na para bang sinadyang ihulog. Sa bawat insidente, nakikita ni Lina ang pagkuyom ng kamao ni Rafael sa ibabaw ng armrest ng wheelchair. Nakikita niya ang apoy sa mga mata nito, isang apoy na walang magawa, kundi magliyab sa loob. Alam niyang alam ni Rafael ang katotohanan, at ang kaalamang yon, ang kawalan niya ng kakayahang ipagtanggol si Lina, ang siyang pinakamasakit sa lahat. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating isang Biyernes ng hapon. "Nawawala ang brooch ko," sigaw ni Isabela mula sa kanyang silid. "My diamond brooch! The one Rafael gave me for our first anniversary." Nagkagulo ang buong mansyon. Hinanap ng lahat ng katulong ang nawawalang alahas. Si Lina ay kasama sa naghahanap. Ang puso niya ay kinakabahan. "Wala talaga," sabi ni Isabela. Ang mga mata ay namumula. "Someone must have stolen it." Ang mga mata niya ay napunta kay Lina.
Isang malamig, mapanuring tingin. Ikaw, sabi ni Isabela, ikaw lang ang bagong salta dito. Ikaw lang ang may rason para magnakaw. You're desperate for money, aren't you? Para sa pamilya mo sa probinsya. Hindi po. Mariing tanggi ni Lina, nanginginig ang boses. Hinding-hindi ko po magagawa yon. Then let's see, sabi ni Isabela. Teresita, halongkatin ninyo ang gamit niya. Ngayon din? Walang nagawa si Aling Teresita, kundi sumunod. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Dinala nila si Lina sa maliit niyang silid. Ang kanyang munting mundo, ang kanyang mga damit ay nakatupi nang maayos sa isang maliit na aparador. Sa ibabaw ng mesa ay may maliit na altar at isang kupas na litrato ng kanyang pamilya. At doon, sa ilalim ng kanyang mga damit, sa sulok ng aparador, kumislap ang isang bagay. Kinuha ito ni Isabela, ang diamond brooch. Ang mundo ni Lina ay huminto sa pag-ikot. Ang hangin ay nawala sa kanyang mga baga. So, sabi ni Isabela, itinaas ang brooch para makita ng lahat. Anong masasabi mo ngayon? Magnanakaw. Hindi po sa akin yan, bulong ni Lina. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ipinapangako ko po, huwag ka nang magsinungaling. Dinala nila si Lina pabalik sa silid ni Rafael kung saan siya nakaupo, nakikinig sa buong komosyon. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagpipigil. Parang may gera sa loob niya. Ang pangangailangang panindigan, ang kanyang pagkukunwari, laban sa nag-uumapaw na pagnanais na isigaw ang katotohanan at ipagtanggol ang babaeng walang kasalanan. Matapos ang lahat ng sigawan, lumabas si Isabela. Naiwan si Lina sa sahig, umiiyak ng tahimik. Nang mag-isa na lang siya, hindi siya nagtagal doon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. At kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod, pumunta siya sa lugar na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang lihim na hardin. Kumuha siya ng pandilig at nagsimulang diligan ang mga halaman. Ang bawat patak ng tubig ay parang patak ng kanyang luha. Habang dinidiligan niya ang gumamela, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata at dumapo sa isang dahon. Hindi niya ito pinansin. Mabilis niya itong pinunasan gamit ang likod ng kanyang kamay at nagpatuloy sa ginagawa. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood siya ni Rafael. Pinanood niya ang bawat galaw. Pinanood niya ang tahimik na katatagan ng babaeng sinira ng isang kasinungalingan. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay na mas malakas pa sa galit. Paghanga. Pumasok si Isabela sa silid, ang muka ay matigas. Tumayo ito sa tabi ng wheelchair ni Rafael, nakatingin din sa labas, kay Lina. Kita mo, sabi ni Isabela, na para bang si Lina ay isang pesteng kailangang alisin. Hindi na siya mapagkakatiwalaan. Humarap ito kay Pike Rafael, kahit na alam niyang hindi ito sasagot. Bukas na bukas din, kailangan na siyang umalis. Kinaumagahan ang tensyon sa mansyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Si Lina ay gumising ng may mabigat na puso. Inayos niya ang kanyang iilang gamit at inilagay sa luma niyang bag. Handa na siyang umalis. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar kung saan ang pagkatao niya ay dinudungisan. Ngunit bago siya bumaba, kumatok sa kanyang pinto si Aling Teresita. Lina, iha, huwag ka munang aalis. Pakiusap nito, ang boses ay nag-aalala. Hintayin mo lang, magtiwala ka. Hindi naintindihan ni Lina, pero tumango na lang siya. Sa silid kainan, nag-aantay si Isabela. Nakasuot ito ng puting bestida na para bang isang anghel ng hustisya. Nang makita niya si Aling Teresita, agad siyang nagtanong, nasaan na siya? Hindi pa ba siya aalis? I want her out of this house, now. Ma'am Isabela, kumalma po kayo, sabi ni Aling Teresita. Kailangan po muna nating gisingin si Sir Rafael at painumin ng gamot. Pumasok sila sa silid ni Rafael. Tahimik itong nakaupo sa kanyang wheelchair.
nakaharap sa bintana, gaya ng dati. Ngunit may kakaiba sa kanya ngayong umaga. Ang kanyang mga balikat ay tila mas tensyonado. Teresita, tawagin mo na yung probinsyana. Utos ni Isabela para makapagpaalam na siya ng maayos sa kanyang amo. Sumunod si Aling Teresita. Pagbalik niya, kasama na niya si Lina, na nakayuko at hawak ng mahigpit ang laylayan ng kanyang damit. "Well, there you are," sabi ni Isabela. "I hope you learned your lesson. Go on, say your goodbyes." Lalapit na sana si Lina para magbigay galang kay Rafael sa huling pagkakataon nang biglang, "Ah!" Isang mahinang ungol ang narinig mula kay Rafael. Napatigil ang lahat. "Rafi?" Tawag ni Isabela. Lumapit ito ng kaunti. Si Rafael ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Ang kanyang mukha ay namutla. At ang mga butil ng pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo. "Rafi, what's happening?" Nag-aalalang tanong ni Isabela. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang naglaho at napalitan ng tunay na pag-aalala o marahil takot. "Tawagin niyo ang doktor," sigaw ni Aling Teresita. "Lina!" Isang salita lang ang lumabas sa mga labi ni Rafael, isang pabulong na sigaw ng paghingi ng tulong. Ang mga mata niya ay nakatitig kay Lina. "Lina, tulong." Hindi nagdalawang isip si Lina. Tumakbo siya palapit kay Rafael, hinawakan ang kamay nito. "Sir? Sir, anong nararamdaman ninyo?" Tubig." Agad na kumuha ng tubig si Lina at marahang inalalayan ang baso sa mga labi ni Rafael. "Stay away from him!" Sigaw ni Isabela, tinatabig si Lina. "Ako ang nobya niya. Ako ang dapat mag-alaga sa kanya." Ngunit sa tuwing lalapit si Isabela, mas lalong lumalala ang panginginig ni Rafael. Mas lalo siyang nahihirapang huminga. Sumisigaw siya sa sakit, pero kapag si Lina ang humahawak sa kanyang kamay, bahagya siyang kumakalma. "Huwag, umalis," sabi ni Rafael. Ang mga mata ay nakikiusap kay Lina. "Ikaw lang?" Dumating ang doktor. Matapos suriin si Rafael, pumaling siya kay Isabela at Aling Teresita. "His vitals are unstable," sabi ng doktor. Isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. "He's under extreme stress." Ang anumang pagbabago sa kanyang routine o sa mga taong nakapaligid sa kanya ay maaaring maging delikado sa ngayon. Tumingin siya kay Lina na nakatayo pa rin sa tabi ni Rafael, hawak ang kamay nito. "Sino siya?" tanong ng doktor. "Siya po si Lina, Doc. Ang personal nurse niya," sagot ni Aling Teresita. Tumango ang doktor. "Mukhang sa kanya siya kalmado. Huwag niyo muna siyang paalisin. For the patient's sake, we need to maintain stability. No changes, understood?" Walang nagawa si Isabela kundi tumango. Ang kanyang mukha ay isang pinaghalong pagkainis, pagkalito, at pagkatalo. Ang kanyang perpektong plano ay nasira ng isang hindi inaasahang atake ng sakit. Nang makaalis ang doktor at si Isabela, naiwan sa silid si Lina at si Aling Teresita, kasama ang natutulog na si Rafael. "Salamat sa Diyos at hindi ka umalis, iha," bulong ni Aling Teresita. Niyakap si Lina. "Paano po nangyari yon, Nanay Tess?" Nagtatakang tanong ni Lina. Bigla na lang po siyang isang mahinang pagpisil sa kanyang kamay ang nagpatigil sa kanya. Napatingin siya sa kamay niya na hawak pa rin ni Rafael. Dahan-dahan, iminulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Wala na ang sakit, wala na ang takot. Ang naroon ay isang malalim na tingin ng pasasalamat. At sa katahimikan ng silid na yon, sa pagitan nilang tatlo, isang sikreto ang nabuo, isang alyansa. Habang hinahaplos ni Lina ang noo ni Rafael para punasan ang pawis nito, bahagyang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay. Marahan, halos hindi maramdaman, hinawakan niya ang kamay ni Lina na nag-aalaga sa kanya. Isang simpleng haplos, pero sapat na iyon. Iyon ay isang pangako, isang pasasalamat.
Isang mensahe na hindi na kailangan ng salita. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Bigla, tumunog ang telepono ni Lina. Isang mahinang ringtone na tila gumising sa kanilang tatlo mula sa isang panaginip. Isang hindi rehistradong numero mula sa probinsya. Kinakabahan niya itong sinagot. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay ang kanyang bunsong kapatid. Umiiyak. Ate, Ate Lina, si nanay. Isinugod namin sa ospital. Kailangan daw siyang operahan agad. Ang mundo ni Lina ay muling gumuho. Ang balita mula sa probinsya ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Lina mula sa panandaliang kapanatagan. Ang nanay niya, ang kanyang nag-iisang inspirasyon, ay nasa bingit ng kamatayan. Magkano raw ang kailangan? Tanong ni Aling Teresita, ang muka ay puno ng pag-aalala. 50,000 po, Nanay Tess. Sagot ni Lina. Ang boses ay nanginginig. Para po sa paunang bayad sa operasyon. Hindi ko po alam kung saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera. Ang buong sahod niya sa loob ng isang buwan ay hindi pa aabot sa kalahati niyon. Ang mga ipon niya ay naipadala na niya lahat nung nakaraang linggo para sa gamot. Wala siyang ibang maisip na paraan. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Kumatok siya sa pinto ng silid ni Isabela. What do you want? Bungad nito, hindi man lang siya pinapasok. Ma'am Isabela, pasensya na po sa abala. Sabi ni Lina, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Gusto ko po sanang humingi ng tulong. Kung pwede po sanang mag-advance ang sweldo. Kahit ilang buwan po. Ang nanay ko po kasi. Pinutol ni Isabela ang kanyang sasabihin. Are you kidding me? Advance? Matapos mong subukang nakawin ang alahas ko, ngayon ay pera naman ang hinihingi mo. Ma'am, totoo po ang sinasabi ko. Emergency po talaga. Your personal problems are not my concern. Malamig na sabi ni Isabela. Hindi ako bangko. Trabaho mo lang ang kailangan ko, hindi ang mga drama mo sa buhay. At isinara nito ang pinto sa harap mismo ng mukha ni Lina. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Lina. Bumalik siya sa kanyang silid, umupo sa gilid ng kama, at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Wala na siyang pag-asa. Binuksan niya ang kanyang maliit na baul. Sa ilalim ng mga damit, may isang maliit na pulang kahon. Sa loob nito ay ang tanging mamahaling bagay na pag-aari niya. Isang manipis na gintong kwintas na may maliit na medalyon. Pamana pa yon ng kanyang lola sa kanyang ina at ibinigay sa kanya nang mag-debut siya. Iyon ang huling alaala niya sa panahong simple at masaya pa ang lahat. Kinuha niya ito. Mahigpit na hinawakan. Kailangan niyang isanla. Wala nang ibang paraan. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa silid ni Rafael, narinig niya ang lahat. Ang pakiusap ni Lina, ang malupit na pagtanggi ni Isabela. Hindi niya nakita, pero narinig niya ang pagsara ng pinto at ang kasunod na pananahimik na mas maingay pa sa sigaw. Agad niyang pinindot ang isang maliit na buzzer sa tabi ng kanyang kama. Pagpasok ni Aling Teresita, ang mukha nito ay puno ng awa para kay Lina. Narinig ko, sabi lang ni Rafael. Ang boses ay mahina, ngunit matigas. Sir, ano po ang gagawin natin? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, kinuha niya ang isang ballpen at isang maliit na notepad mula sa drawer. Ginigalaw niya ang kanyang mga braso at kamay nang may kaunting hirap, bahagi ng kanyang pagkukunwari. Isinulat niya ang isang pangalan at isang numero ng telepono. Inabot niya ito kay Aling Teresita. Tawagan mo, utos niya. Sabihin mong personal na utos ko. Nagbigay siya ng mga karagdagang instruksyon, isang pangalan ng bangko, isang account number, at isang mensahe. Siguraduhin mong walang makakaalam na galing sa akin, Teresita, lalo na si Lina. Masusunod po, sir. Kinagabihan, habang naghahanda si Lina na lumabas para pumunta sa pinakamalapit na sanglaan,
Muling tumunog ang kanyang telepono. Ang kapatid niya ulit. Ate! Sigaw nito sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng hindi maipaliwanag na saya. Ate, may milagro. Bayad na ang lahat. Ang buong operasyon ni nanay. Bayad na. Ano? Nalilitong tanong ni Lina. Paano? Sino? Hindi namin alam, ate. May tumawag daw sa ospital isang anonymous benefactor at binayaran ang lahat ng gastusin. Inaprubahan na nila ang operasyon. Magsisimula na sila ngayon din. Napaluhod si Lina sa sahig. Hawak ang telepono. Ang kwintas ay nahulog mula sa kanyang kamay. Hindi luha ng kalungkutan ang dumaloy sa kanyang mga pisngi, kundi luha ng pasasalamat. Paulit-ulit siyang nagpasalamat sa Diyos sa kung sino mang anghel na ipinadala para tulungan sila. Pumunta siya sa maliit na kapilya sa loob ng mansyon. Doon, sa harap ng imahe ng Birheng Maria, tahimik siyang nagdasal. Nagpasalamat siya ng buong puso. Ilang oras ang lumipas. Halos hating gabi na nang matanggap niya ang pinakahihintay na balita. Naging matagumpay ang operasyon ng kanyang ina. Stable na ang kondisyon nito. Bago matulog ang kapatid niya, may huling sinabi ito. Ate, may pinabibigay na mensahe yung benefactor. Pinaabot lang daw sa amin ng administration office ng ospital. Ano daw yon? Mula sa isang kaibigan sa Maynila na nagmamalasakit. Napatahimik si Lina. Mula sa isang kaibigan sa Maynila na nagmamalasakit. Ang mga salitang iyon ay umikot-ikot sa kanyang isipan. Kaibigan? Maynila. Nagmamalasakit. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin. Mula sa kinatatayuan niya sa pasilyo, kitang-kita niya ang pinto ng silid ni Rafael. Isang manipis na sinag ng ilaw ang nagmumula sa ilalim nito. Hindi siya sigurado, walang ebidensya, pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya. Alam niya kung sino ang kanyang anghel. Lumipas ang ilang araw. Ang operasyon ng ina ni Lina ay naging matagumpay at unti-unti na itong bumubuti. Dahil dito, isang malaking tinik ang nabunot sa dibdib ni Lina. Ang dati niyang mabigat na mga balikat ay gumaan at isang ngiti na matagal nang nawala ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ni Rafael. Nakita niya ang bagong liwanag sa mga mata ni Lina at nagdulot ito ng kakaibang init sa kanyang puso. Ang kanilang mga hapon sa lihim na hardin ay mas naging masaya. Nagkukwento si Lina tungkol sa kalokohan ng kanyang mga kapatid. Tumatawa siya. At sa bawat tawa niya, parang may isang bulaklak na namumukadkad sa loob ni Rafael. Isang Sabado ng gabi, ang buong paligid ay napuno ng ingay at musika. Ang kalapit na barangay ay nagdiriwang ng kanilang taunang fiesta. Ang tunog ng masasayang tugtugin at ang amoy ng mga pagkaing niluluto sa kalsada ay pumapasok sa loob ng mansyon. Lina, iha, sabi ni Aling Teresita habang naghahanda sila ng hapunan. Bakit hindi ka mamasyal mamaya? Isang oras lang, para makalanghap ka naman ng ibang hangin. Naku, wag na po, Nanay Tess. Okay lang po ako dito. Ay nako, sige na. Pamimilit nito. Ako na muna ang bahala kay Sir Rafael. Kailangan mo rin maglibang paminsan-minsan. Utos yan. Sa huli, napapayag din si Lina. Nagsuot siya ng pinakamaganda niyang bestida. Isang simpleng floral dress na bigay pa sa kanya ng kanyang ina. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakita niya ang isang dalaga, hindi isang tagapag-alaga. Mula sa bintana ng kanyang silid, sa ikalawang palapag, nakita ni Rafael si Lina na lumalabas. Dahan-dahan itong naglakad sa hardin, papunta sa gate sa likod. Nakita niya ang ngiti nito habang naririnig ang malakas na musika. Nakita niya kung paano ito umikot ng bahagya na parang isang batang nasasabik. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Rafael ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bahagyang kirot ng pagseselos. Hindi sa isang partikular na tao, kundi sa mundo sa labas na kayang magpangiti kay Lina
sa paraang hindi niya kaya. Habang si Lina ay nasa gitna ng simpleng kasayahan, si Isabela naman ay nasa gitna ng karangyaan. Mayroon siyang dinaluhang isang charity ball sa isang 5-star hotel. Suot ang isang kumikinang na gown at mga alahas. Nakatumbas ng isang bahay. Siya ang sentro ng atensyon, ngunit hindi siya nandoon para sa charity. Isabella, darling, you look stunning. Bati sa kanya ng isang matandang ginang. Thank you, Tita Elena. Sagot ni Isabella, ngumingiti ng matamis. I'm just here to represent Rafael. You know how it is? He wants to continue his advocacies despite his condition. Nakipag-usap siya sa mga mayayamang negosyante, mga politiko, at mga socialite. Sa bawat pag-uusap, maingat niyang isinisingit ang kwento tungkol sa kalagayan ni Rafael at kung paano niya buong tapang na ginagampanan ng tungkulin bilang tagapag-alaga nito at ng kanilang negosyo. Sa isang sulok, kinausap niya ng matagal ang isang lalaking may makapal na salamin at seryosong muka, ang pinakamagaling na corporate lawyer sa bansa. Everything is in place, bulong ni Isabella. I just need to make sure that when the time comes, there will be no legal obstacles, walang butas, walang palya. Tumango ang abogado. Don't worry. As long as you have the medical certification and the family's support, the guardianship will be a smooth process. Samantala, sa fiesta, si Lina ay kumakain ng isaw at nakikipagtawanan sa mga bata sa paligid. Ang simple at walang mali siya niyang saya ay isang malaking kontradiksyon sa kalkulado at mapanlinlang na mundo ni Isabella. Pagkalipas ng isang oras, bumalik si Lina sa mansyon. May dalang isang supot na papel. Pumasok siya sa silid ni Rafael. Gising pa ito, nakatingin sa kawalan. Sir, gising pa po pala kayo. Sabi niya, medyo nahihiya. Pasensya na po kung natagalan ako. Lumapit siya. Nag-uwi po ako para sa inyo. Mula sa supot, inilabas niya ang isang stick ng kwek-kwek. Ang kulay kahel na balot nito ay kumikinang pa sa mantika. Ito po ang pinakamasarap sa buong fiesta, sabi niya. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Hindi nagsalita si Rafael. Tumingin lang ito sa kwek-kwek, tapos sa masayang mukha ni Lina. Gusto niyo po bang tikman? Alok niya. Masarap po, promise. Itinaas ni Rafael ang kanyang kamay nang may kahirapan at itinuro ang pagkain. Pagkatapos ay itinuro ang sarili niyang bibig. Naintindihan ni Lina. Dahan-dahan, inilapit niya ang kwek-kwek sa bibig ni Rafael. Maingat itong kumagat. Habang nginunguyan niya ang simpleng pagkain kalye, ang mga mata niya ay hindi naalis sa pagkakatitig kay Lina. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malabong ilaw ng lampara, hindi sila amo at tagapag-alaga. Sila ay 2 taong naghahati sa isang simpleng sandali ng kaligayahan. Nang matapos siyang kumain, may ngiting sumilay sa mga labi ni Rafael, isang tunay, hindi pilit ng ngiti. At para kay Lina, ang ngiting iyon ay mas maliwanag pa sa lahat ng ilaw sa fiesta. Habang naglalakad si Lina pabalik sa kanyang silid, ang puso niya ay magaan. Ngunit pagdating niya sa pasilyo, nakita niya ang isang itim at mamahaling kotse na nakaparada sa harap ng mansyon. Hindi niya ito kilala. Kasabay noon, lumabas mula sa study room si Aling Teresita. Nakita nito si Lina. Agad na inilagay ni Aling Teresita ang kanyang hintuturo sa kanyang mga labi. Isang senyas na manahimik. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala at takot. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto ng study, narinig ni Lina ang boses ni Isabella, seryoso at walang emosyon. So that's the final assessment, attorney. With these documents, everything will be mine. Ang boses ng abogado ay mahinahon at profesional. Ngunit ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Lina. Legally, yes. Once the court grants you full guardianship due to Mr. Alonso's incapacitation, you will have complete control over his assets and business decisions.
It will be ironclad. Narinig ni Lina ang mahinang pagtawa ni Isabela. Excellent. That's all I needed to hear. Mabilis na hinila ni Aling Teresita si Lina palayo sa pinto, pabalik sa dilim ng pasilyo. Huwag kang magpakita, iha. Bulong nito, ang boses ay nanginginig. Delikado. Mula sa kanilang kinatatayuan, nakita nilang lumabas ang abogado. Kasunod si Isabela. Inihatid nito ang lalaki hanggang sa pinto. Bago ito umalis, may iniabot itong isang makapal na folder. This contains all the necessary templates, Miss Gonzales, sabi ng abogado. All we need now is a comprehensive medical evaluation from his attending physician, certifying his permanent disability. Once we have that signature, we can file the petition immediately. Don't worry about the doctor. Sagot ni Isabela, ang boses ay puno ng kumpiyansa. I can be very persuasive. Nang makaalis ang abogado, naiwan si Isabela sa may pinto, hawak ang folder na parang isang tropeo. Ang kanyang mukha, sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier, ay nagpapakita ng purong ambisyon. Ang lahat ng pagkukunwari ay nawala. Ito ang tunay na siya. Hindi na kinaya ni Lina. Tahimik siyang tumakbo papunta sa kusina. Sinundan ni Aling Teresita. Doon, napasandal siya sa pader. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Nanay Tess, anong gagawin natin? Tanong ni Lina. Ang boses ay puno ng takot. Kukunin niya ang lahat. Paano na si Sir Rafael? Shh, sabi ni Aling Teresita. Hinahaplos ang kanyang likod. Hindi natin siya pwedeng hayaan. Kailangan nating ipaalam ito kay Sir Rafael. Pero paano? Paano kung malaman ni Ma'am Isabela na alam natin? Kailangan nating mag-ingat. Kinabukasan, ang buong mansyon ay nababalot ng kakaibang enerhiya. Si Isabela ay parang hindi mapakali. Palakad-lakad ito, hawak ang kanyang telepono, may mga tinatawagan. Nag-utos siyang huwag mag-iingay ang sinuman dahil nagpapahinga si Rafael. Ngunit ang totoo, gusto niya lang itong ihiwalay sa lahat. Naghintay ng tamang tiyempo si Aling Teresita. Nang umalis si Isabela para sa isang mahalagang meeting, doon lang siya nakakuha ng pagkakataong pumasok sa silid ni Rafael kasama si Lina. Isinara nilang mabuti ang pinto. Sir? Simula ni Aling Teresita, ang boses ay nanginginig. Si Rafael ay nakaupo sa kanyang wheelchair, nakatingin sa kanila. Ang mga mata niya ay alerto. Tila alam niyang may mahalagang sasabihin ang mga ito. Sir, si Ma'am Isabela po. Hindi matuloy ni Aling Teresita. Si Lina ang nagpatuloy. Sir, narinig po namin siya kagabi. Kausap niya ang isang abogado. Kumukuha po siya ng guardianship para po makontrol ang lahat ng ari-arian ninyo. Ang mukha ni Rafael ay hindi nagbago. Nanatili itong kalmado. Ngunit nakita ni Lina ang pag-igting ng kanyang panga at ang dahan-dahang paghuyom ng kanyang mga kamay. Ang kailangan na lang po niya, dagdag ni Lina, ay ang pirma ng doktor ninyo. Isang medical certificate na nagsasabing hindi na po kayo gagaling. Katahimikan. Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, dahan-dahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay at itinuro ang isang maliit na kabinet sa tabi ng kanyang kama. Binuksan ito ni Aling Teresita. Sa loob, sa ilalim ng mga libro, ay may isang maliit na burner phone. Isang lumang modelo na halos hindi na ginagamit ngayon. Kinuha ito ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw nang may kaunting panginginig, ngunit mayroon itong tiyak na layunin. Nag-type siya ng isang mensahe sa isang numero na nakasave sa contacts bilang Dr. Manuel. Ang mensahe ay maikli lang, 2 salita. Phase 2. Pinindot niya ang send. Pagkatapos, ibinalik niya ang telepono sa cabinet na parabang walang nangyari. Tumingin siya sa nag-aalalang mga mukha ni Lina at Aling Teresita. At sa unang pagkakataon, nakita nila ang isang bagay sa kanyang mga mata na matagal nang nawala. Isang kislap. Ang kislap ng isang general bago ang isang malaking laban. Samantala,
Sa isang mamahaling restaurant sa Makati, nakaupo si Isabela sa harap ni Dr. Manuel Cruz, ang matagal ng doktor ng pamilya Alonso. "Doc, I'm so worried about Rafi," sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "He's not getting any better. I think we need to accept the inevitable." Inilapag niya sa mesa ang isang folder, ang mga papeles para sa guardianship. "I need your help, Doc. For his sake. Para maprotektahan ko ang mga pinaghirapan niya." Pagkatapos, maingat niyang inilapag ang isa pang bagay sa tabi ng folder. Isang maliit, kulay kape na briefcase. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang loob nito ay puno ng mga nakataling pera. "Ito ay para sa kapakanan ni Rafael, Doc," sabi ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa doktor. Sinusubok ang kanyang katapatan. "Pirmahan mo lang." Tinitigan ni Dr. Manuel Cruz ang briefcase na puno ng pera. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin kay Isabela. Ang kanyang mukha ay kalmado, mahirap basahin. Para kay Isabela, ito ay isang senyales na pinag-iisipan nito ang kanyang alok. "This is a very generous donation, Miss Gonzalez," sabi ng doktor. Pinipili ng maingat ang kanyang mga salita. "Think of it as a professional fee, Doc," sagot ni Isabela. Isang matamis na ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "For your expert opinion and discretion." Kinuha ni Dr. Cruz ang folder. Binuklat niya ito sa pahina kung saan kailangan ang kanyang pirma. Tiningnan niya ang linya. Pagkatapos, kinuha niya ang fountain pen mula sa kanyang bulsa. Nakatingin lang si Isabela. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis sa pananabik. Ito na, ang huling piraso ng puzzle. Ngunit sa halip na pumirma, isinara ni Dr. Cruz ang folder. Isinara rin niya ang briefcase ng pera. At marahang itinulak pabalik kay Isabela. "I'm sorry, Miss Gonzalez," sabi niya. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. "But my patient's well-being is not for sale." Ang ngiti ni Isabela ay biglang naglaho. "What? Anong ibig mong sabihin?" "Ang ibig kong sabihin," sabi ng doktor, habang tumatayo, "ay matagal na akong nagsisilbi sa pamilya Alonso. Si Don Ricardo, ang ama ni Rafael, ay hindi ko lang naging pasyente. Naging kaibigan ko siya at ipinangako ko sa kanya na babantayan ko ang kanyang anak." "This is ridiculous," bulalas ni Isabela. "You're choosing a dead man's promise over the welfare of your living patient?" "Ang kapakanan ni Rafael ang inuuna ko," mariing sabi ni Dr. Cruz. "At sa tingin ko, ang pagbibigay sa iyo ng kontrol sa lahat ng kanyang yaman ay hindi para sa kanyang kapakanan." Tumingin siya sa paligid ng restaurant. "At isa pa, Miss Gonzalez." May bahagya siyang ngiti. Ang buong pag-uusap natin ay nakarecord. Namutla si Isabela. Tumingin siya sa fountain pen ng doktor. Sa dulo nito, may isang maliit na ilaw na kumikindat. Isang recording device. "Hahaw? Rafael may have lost the use of his legs, but not his mind." Sabi ng doktor bago tumalikod at maglakad paalis, iniwan si Isabelang nakatulala, napapaligiran ng kanyang kasakiman at kabiguan. Sa mansyon, ang balita ay mabilis na nakarating kay Rafael sa pamamagitan ng isang text message mula kay Dr. Cruz. Nang mabasa niya ito, isang bahagyang ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang yugto ng Phase 2 ay naging matagumpay. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Lina ang pagbabago sa hangin. Si Isabela ay naging mas tahimik, mas mapaghanap ng mali. Palagi itong nakakulong sa study, may mga kausap sa telepono. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang desperadong enerhiya. Si Lina naman ay mas naging malapit kay Rafael. Alam na niya ngayon na may plano ito, isang malaking laro na nilalaro nito. Hindi niya alam ang mga detalye, ngunit pinili niyang magtiwala. Isang gabi, habang binabasahan niya si Rafael ng isang libro ng mga tula, isang bagay na naging bahagi na ng kanilang ritual,
Napansin niyang nakapikit na ito. Akala niya ay tulog na ito. Dahan-dahan niyang isinara ang libro. Dahil sa pagod, hindi niya namalayang nakaidlip siya sa silya sa tabi ng wheelchair. Ang kanyang ulo ay marahang sumandal sa armrest nito. Ang kanyang paghinga ay malalim at payapa. Hindi tulog si Rafael. Idinilat niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ang babaeng natutulog sa kanyang tabi. Pinagmasdan niya ang payapang mukha nito, ang mahahabang pilik mata, ang bahagyang pagbuka ng mga labi. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng lampara, mukha siyang isang anghel. Ito ang babaeng nanatili, ang babaeng nag-alaga, ang babaeng nagtiwala sa kanya kahit walang kasiguraduhan. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig ng bahagya, hindi dahil sa pagkukunwari, kundi dahil sa isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan, inalis niya ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Lina. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa pisngi nito. Malambot, mainit. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang plano, ang lahat ng kanyang galit kay Isabela ay panandaliang naglaho. Ang natira na lang ay ang tahimik na presensya ng babaeng ito na nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo. Biglang tumunog ang telepono ni Isabela mula sa kabilang silid. Isang malakas na ring na gumising kay Lina. Nagulat siya nang mapagtantong nakasandal siya kay Rafael. Mabilis siyang umayos ng upo. Ang mukha niya ay namumula. Naku, pasensya na po sir. Nakatulog po ako. Ngumiti lang si Rafael. Isang nangiting puno ng kahulugan. Narinig nilang bumukas ang pinto ng study. Ang boses ni Isabela ay malakas at malinaw. Puno ng panibagong pag-asa. Talaga, Dad? Sigurado ka? May sandaling katahimikan. Okay, that's great news. Yes, sige ituloy nyo. Magpatawag na kayo ng family meeting. This is it. This is our chance. Nagkatinginan si Lina at Rafael. Ang panandaliang kapayapaan ay muling nabasag. Anong chance? Anong family meeting? Alam nilang pareho na ang susunod na kabanata ng laban ay malapit nang magsimula. Ang balita tungkol sa family meeting ay mabilis na kumalat sa mansyon. Kinabukasan yon gaganapin. Ang mga katulong ay nag-uusap sa mga sulok, ang kanilang mga boses ay pabulong. Ang hangin ay mabigat, puno ng hindi masabing pangamba. Para itong katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Si Isabela ay nagbago. Ang dati niyang pagkabigo ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Nag-utos siya na maghanda ng isang malaking tanghalian para sa pulong. Nag-utos siyang linisin ang bawat sulok ng bahay. Gumagalaw siya na para bang siya na ang tunay na may-ari ng lahat. Sa gitna ng lahat ng ito, tinawag ni Aling Teresita si Lina sa isang tagong lugar. Sa likod ng laundry room, may inabot ito sa kanya. Isang sobre. Ano po ito, Nanay Tess? Tanong ni Lina. Tiket yan ng bus, iha, sabi ni Aling Teresita. Ang mga mata ay puno ng lungkot. Pauwi sa probinsya ninyo. Ang biyahe ay mamayang gabi. Nagulat si Lina. Pero bakit po? Makinig ka, Lina, sabi ng matanda. Hinawakan ang kanyang mga balikat. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas, pero alam kong magiging magulo. Mapanganib. Ayokong madamay ka. Umalis ka na habang may pagkakataon ka pa. Bumalik ka sa pamilya mo kung saan ka ligtas. Tinitigan ni Lina ang tiket sa kanyang kamay. Ang pangalan ng kanyang bayan ay nakasulat doon. Isang salita na nangangahulugang kapayapaan, kaligtasan, at pamilya. Isang bahagi niya ay gustong-gusto ng tumakbo, iwanan ang lahat ng gulo, at umuwi. Ngunit nang itaas niya ang kanyang tingin, ang nakita niya ay hindi ang laundry room, kundi ang bintana ng silid ni Rafael sa ikalawang palapag. Naalala niya ang mga hapon nila sa hardin. Ang unang beses na narinig niya ang boses nito, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay, ang lihim na pagtulong nito sa operasyon ng kanyang ina. Paano niya iiwan
Ang taong iyon sa gitna ng pinakamalaking laban ng buhay nito? Nanay Tess, sabi ni Lina. Ang boses ay nanginginig ngunit buo. Salamat po dito. Pero hindi na niya tinapos ang sasabihin. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hawak pa rin ang sobre. Naiwan si Aling Teresita na may halong paghanga at pag-aalala sa kanyang mga mata. Hawak ni Lina ang tiket habang naglalakad siya sa pasilyo. Bawat hakbang ay isang pagtimbang sa kanyang puso. Kaligtasan laban sa katapatan, sarili laban sa taong nagsimula nang maging mahalaga sa kanya. Pumasok siya sa kanyang silid, tinitigan niya ang litrato ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay tinitigan niya ang tiket. Huminga siya ng malalim at nagdesisyon hindi siya pumunta sa bus station. Sa halip, pumunta siya sa kusina. Kinuha niya ang pinakasariwang mga sangkap at nagsimula siyang magluto. Niluto niya ang paboritong ulam ni Rafael, sinigang na hipon. Ang maasim na amoy ng sampalok ay pumuno sa hangin, isang pamilyar na amoy na nagbibigay ng ginhawa. Dahan-dahan, maingat, at buong puso niyang inihanda ang pagkain. Bawat hiwa ng gulay, bawat pagtimpla sa sabaw ay isang panalangin, isang deklarasyon. Dala ang isang tray, kumatok siya sa pinto ng silid ni Rafael. Pagpasok niya, nakita niya itong nakaupo malapit sa bintana, nakatingin sa papalubog na araw. Ang kanyang mukha ay seryoso, tila malalim ang iniisip. Sir, mahinang sabi ni Lina. Lumingon ito. Nakita nito ang dala niyang pagkain. Inilapag ni Lina ang tray sa isang maliit na mesa. Ang mainit na singaw mula sa sinigang ay umakyat sa pagitan nila. Nagluto po ako ng paborito ninyo, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa pagkakatitig sa kanya. Para sa lakas ninyo bukas, sir. Hindi nagsalita si Rafael, ngunit sa mga mata niya, nakita ni Lina ang lahat. Pag-unawa, pasasalamat, at isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Pag-aalala. Pag-aalala para sa kanya. Matapos nitong kumain, habang nililigpit ni Lina ang mga plato, tinawag siya ni Aling Teresita. Nag-aantay ito sa labas ng pinto. Lina, malapit na ang oras ng biyahe ng bus. Bulong nito. Nakahanda ka na ba? Hindi sumagot si Lina. Sa halip, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang sobre na may lamang tiket. Inabot niya ito, pabalik kay Aling Teresita. Dito lang po ako, Nanay Tess, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit hindi matitinag. Hindi ko siya iiwan. Kinabukasan, ang mansyon ng mga Alonso ay nagising sa isang kakaibang sigla. Hindi ito masaya, kundi isang pilit na kasiglahan. Ang mahabang mesa sa silid kainan ay puno ng mga bulaklak at pinakintab na mga kubyertos. Ang mga katulong ay abala sa paghahanda. Ngunit ang kanilang mga galaw ay tahimik at maingat na para bang natatakot na makagawa ng ingay. Si Isabela ang reyna ng umagang iyon. Nakasuot siya ng isang eleganteng pulang bestida, ang kulay ng kapangyarihan at tagumpay. Ang kanyang buhok at makeup ay perpekto. Bawat galaw niya ay kalkulado. Nginitian niya ang mga katulong, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Isa-isang dumating ang mga bisita. Ang ama ni Isabela, si Don Gregorio Gonzales, na may ngiti sa labi ngunit may pag-aalala sa mga mata. Ang kanyang ina at mga kapatid, lahat ay nakadamit na parang pupunta sa isang koronasyon. Dumating din ang mga abogado ng dalawang pamilya. Dala ang kani-kanilang mga briefcase na puno ng mga dokumento. Si Rafael ay inilabas sa kanyang silid, tinutulak ni Lina. Nakasuot siya ng isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mukha ay kalmado. Halos walang emosyon, tulad ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Pinagmamasdan ang bawat taong pumapasok, ang bawat pag-uusap na nagaganap. Inilagay ni Isabela si Rafael sa kabisera ng mesa. Isang lugar na dapat ay para sa kapangyarihan, ngunit sa sitwasyong yun, ito ay tila isang trono ng habag. Thank you all for coming,
Simula ni Isabela, tumatayo sa tabi ni Rafael. Ang kamay ay nakapatong sa balikat nito na parang isang mapagmahal na nobya. Alam nating lahat kung gaano kahirap ang mga nakaraang buwan para sa aming pamilya, lalo na para sa aking pinakamamahal na si Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng emosyon. May mga pumatak pang pekeng luha mula sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng aming pag-asa at panalangin, pagpapatuloy niya. Ang kondisyon ni Rafi ay hindi bumubuti. It breaks my heart to say this, but we need to face reality. He needs to be taken care of. His legacy, his empire needs to be protected. Inilibot niya ang kanyang tingin sa lahat ng nasa mesa. Kaya naman, sa tulong ng aming mga abogado at sa basbas ng aking pamilya, napagdesisyonan naming ako na ang gaganap bilang kanyang legal guardian. Inilabas ng abogado ni Isabela ang isang salansan ng mga dokumento. Nandito ang lahat ng papeles, sabi ng abogado, pati na rin ang isang bagong medical evaluation mula sa isang independent specialist na kinonsulta ng pamilya Gonzales. Iyon pala ang alas nila, isang bayarang doktor. Tumingin si Don Gregorio sa abogado ng pamilya Alonso. We trust that you find everything in order. This is for the good of everyone, especially Rafael. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Lina ay tahimik na nakatayo sa isang sulok ng silid, malapit sa pinto. Hindi siya katulong sa sandaling iyon. Ang kanyang presensya ay iba. Siya ay isang bantay, isang saksi. Sa isang saglit, ang mga mata nila ni Rafael ay nagtagpo mula sa magkabilang dulo ng silid. Walang salitang namagitan, ngunit ang kanilang mga tingin ay nag-usap. Isang tingin na nagsasabing, malapit na. Isang tingin na nagbibigay ng lakas. Kinuha ng abogado ng mga Alonso ang mga dokumento. Binasa niya ito ng mabilis. Tiningnan niya ang pirma ng independent specialist. Walang mali sa papeles. Sa mata ng batas, lahat ay perpekto. Well then, sabi ng abogado ng mga Alonso, isang matandang lalaki na tila napilitan lang sumang-ayon. Kung lahat ay nasa ayos, ngumiti si Isabela, ang nangiti ng isang ahas na malapit ng manuklaw. This is not a hostile takeover, sabi niya. Tinitingnan ng lahat. This is an act of love. Kinuha niya ang isang mamahaling pluma mula sa kanyang bag. Inabot niya ito sa abogado ng mga Alonso. Nasa atin na ang lahat ng papeles, sabi niya. Ang boses ay malambing ngunit puno ng tagumpay. It's just a formality. Ang buong silid ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng aircon. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa pluma, sa kamay ng abogado, at sa papel na maglilipat ng isang imperyo sa kamay ng isang babaeng puno ng kasakiman. Dahan-dahan, ibinaba ng abogado ang dulo ng pluma patungo sa papel. 1 sentimetro na lang ang layo. Ang ngiti ni Isabela ay lalong lumawak. Ang dulo ng pluma ay halos dumampi na sa papel. Ang katahimikan ay nabasag lang ng isang mahinang kaluskos. Sandali. Ang boses ay hindi malakas. Hindi ito sigaw. Ito ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad, na matagal nang hindi naririnig sa mansyon. Isang boses na pumuno sa bawat sulok ng silid-kainan at nagpatigil sa lahat. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Sa kabisera ng mesa, si Rafael Alonso. Ang kanyang mga mata na dati laging nakatingin sa malayo ay ngayon ay matalas at nakatutok. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Isabela na nakapatong pa rin sa kanyang balikat. Nagulat si Isabela. Rafi, you can speak? Hindi siya pinansin ni Rafael. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Isabela sa kanyang balikat na para bang nag-aalis ng isang bagay na marumi. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na imposible. Ipinatong niya ang kanyang dalawang kamay sa armrest ng wheelchair.
Ginamit niya ang kanyang lakas. Ang kanyang mga kalamnan sa braso ay umigting at dahan-dahan, tumayo siya. Ang buong silid ay napuno ng sabay-sabay na paghinga ng pagkagulat. Ang ama ni Isabela ay napatayo. Ang ina nito ay napahawak sa kanyang bibig. Ang abogado nito ay nanlaki ang mga mata. Si Isabela ay umatras na para bang nakakita ng multo. Hindi maaari. Talaga, Isabela? Tanong ni Rafael. Ang boses ay malamig na parang yelo. Hindi maaari. O ayaw mong mangyari? Naglakad siya palayo sa wheelchair. Bawat hakbang ay matatag at puno ng layunin. Bawat hakbang ay sumisira sa bawat kasinungalingang binuo ni Isabela. Isang kahangahangang pagtatanghal. Sabi ni Rafael, pumapalakpak ng mabagal. Isang aak ng pag-ibig, sabi mo? Ang galing! Ang galing-galing mong umarte. Humarap siya sa lahat. Sa loob ng 6 na buwan, nakaupo ako sa silyang iyon. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako gumagalaw. Pero hindi ako bulag. At lalong hindi ako bingi. Tumingin siya ng diretso kay Isabela. Narinig kita, Isabela. Narinig ko ang bawat buntong hininga mo ng pagkainis. Narinig ko ang bawat tawag mo sa iyong ama. Nagrereklamo kung paano ako naging pabigat. Narinig ko nang tawagin mong vegetable ang lalaking pinangakuan mo ng habang buhay. Namutla si Isabela. Rafael, that's not true. Huwag ka nang magsalita. Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Tapos na ang parte mo sa palabas na ito. Tumingin siya sa abogado ng pamilya Gonzales. At ikaw, ang bayaran mong doktor, sayang ang pera ninyo. Sa isang senyas mula kay Rafael, pumasok si Dr. Manuel Cruz mula sa isang pintuan sa gilid. May dala siyang isang maliit na digital recorder. Nandito ang kopya ng pag-uusap namin ni Miss Gonzales, sabi ni Dr. Cruz, kung saan inalok niya ako ng suhol para pumirma sa isang pekeng medical certificate. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Isabela, malinaw at hindi maikakaila, ay pumuno sa silid. Inuulit ang kanyang alok. Ito ay para sa kapakanan ni Rafael. Doc, pirmahan mo lang. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang kahihiyan sa mukha ni Don Gregorio ay hindi mabibili. Ngunit hindi pa tapos si Rafael. Ang kanyang galit ay tila nawala. Napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Tumingin siya kay Isabela. Hindi na bilang isang kaaway, kundi bilang isang taong kinahabagan niya. Gusto ko lang naman malaman, Isabela. Sabi niya, gusto ko lang malaman kung totoo ka. Kaya sinubukan kita. Ang aksidente ay totoo, pero ang pagiging lumpo ko, iyon ang pagsubok. Isang pagsubok na bumagsak ka ng paulit-ulit. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa buong silid, lampas sa mga mukha ng pagkagulat at kahihiyan. Hinanap nito ang isang pares ng mata sa sulok. Ang mga mata ni Lina. Sa gitna ng kaguluhan, si Lina lang ang hindi nagulat. Sa kanyang mga mata ay may luha, ngunit ito ay luha ng saya at ginhawa. Nilampasan ni Rafael ang lahat, ang kanyang pamilya, ang pamilya ni Isabela, ang mga abogado. Naglakad siya palapit kay Lina. Tumigil siya sa harap nito. Ang buong mundo nila ay naglaho. Sila na lang dalawa ang natira. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang pinunasan ang isang luha sa pisngi ni Lina. Pagkatapos, sa harap ng lahat ng taong humusga at nagpahirap sa kanya, nagsalita si Rafael. Ang kanyang boses, na kanina'y puno ng galit at sakit, ay ngayon ay malambot at puno ng isang emosyon na hindi maikakaila. Siya, sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Lina, ngunit ang kanyang mga salita ay para sa buong mundo. Siya ang dahilan kung bakit natuto muli akong maniwala sa tao. Ang mga salita ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong silid
na para bang isang huling, mapagpasyang hatol. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Lina, na namumula ang pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa damdamin na ngayon niya lang naramdaman ng ganoon kalakas. Si Isabela, na kanina'y puno ng kumpiyansa, ay ngayon ay isang gumuho ng gusali. Ang kanyang perpektong buhok ay gulo. Ang kanyang mamahaling bestida ay tila kumulubot. Ang lahat ng kanyang pagtatanghal ay nawala. At ang natira na lang ay ang isang babaeng nababalot sa kahihiyan. Isabela, sabi ni Don Gregorio, ang ama ni Isabela. Ang boses ay mahina, halos hindi marinig. Lumapit siya sa kanyang anak. Hindi para aliwin, kundi para hilahin ito. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya. Isang kahihiyang mas masakit pa sa anumang pagkatalo. Umalis na tayo rito. Hinila niya si Isabela palabas ng silid. Walang boses na lumabas sa bibig ni Isabela. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanyang mga takong habang nagmamadali silang lumabas. Ang kanyang pamilya ay sumunod. Ang bawat isa ay may nakayuko ang ulo, tinatakpan ng kanilang mga mukha mula sa mga mapanuring tingin ng iba. Sa loob ng ilang segundo, ang silid kainan ay naging tahimik. Naiwan ang mga nasirang pangarap at mga putol na relasyon. Si Rafael at Lina ay naiwan sa gitna ng silid, magkaharap. Ang kanilang mga kamay ay halos magkadikit. Nang makalabas ang lahat, nilapitan ni Aling Teresita si Lina at Rafael. Niyakap niya si Lina. "Iha, ipinagmamalaki kita," bulong niya. Pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ni Rafael. "Salamat sa Diyos, sir. Nagbalik na po kayo." Ilang araw ang lumipas. Ang balita tungkol sa pagkabigo ni Isabela Gonzales at ang misteryosong paggaling ni Rafael Alonso ay kumalat na parang apoy sa buong Makati. Ang pangalan ni Isabela ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan. Ang kanyang pamilya ay nawalan ng kredibilidad at nawala sa mata ng mataas na lipunan. Samantala, sa mansyon ng mga Alonso, isang bagong simula ang namumuo. Ang lumang wheelchair ay inilagay na sa bodega. Si Rafael ay muling nakakalakad. Mas malakas kaysa dati, hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa loob. Isang hapon, nasa lihim na hardin si Lina. Dinidiligan ang mga halaman. Ligtas na ang kanyang ina. Maayos na ang lahat. Ngunit may isang pakiramdam pa rin ng kawalan. "Lina." Lumingon siya. Si Rafael. Nakatayo ito ilang hakbang lang ang layo, nakasandal sa isang puno. Ang kanyang mga mata ay malambot. "Gusto kitang pasalamatan," simula ni Rafael. "Para sa lahat. Sa pag-aalaga mo, sa pagiging totoo mo, sa pananatili mo kahit na alam mong delikado." "Trabaho ko po yun, sir." Mahina niyang sagot. "Hindi," sabi ni Rafael umiling. "Hindi lang trabaho iyon. Iyon ay higit pa." Lumapit siya. "Ang mga mata mo, Lina. Nakita ko ang lahat sa kanila. Ang pagmamalasakit mo, ang pag-asa. Hindi ka tumalikod kahit kailan." Huminga siya ng malalim. "Alam kong nagsimula ito sa isang kasinungalingan, sa isang pagsubok. Pero ang naramdaman ko para sa'yo, Lina, totoo yon. Bawat araw na nakikita kitang nag-aalaga sa akin, sa hardin na ito, mas lalo kong naramdaman na ikaw ang tunay kong yaman." Nanatiling tahimik si Lina. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Inilabas ni Rafael mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na supot ng buto. Hindi ito buto ng mamahaling rosas, kundi buto ng sunflower. "Gusto kong itanim ito kasama mo, Lina," sabi ni Rafael. Inabot ang buto sa kanya. "At panoorin itong lumago, tulad ng pag-ibig na gusto kong ibigay sa'yo. Isang pag-ibig na totoo, hindi nababatay sa pera, hindi nababatay sa kasinungalingan." Kinuha ni Lina ang buto. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Nakatingin siya sa buto. Pagkatapos ay sa mukha ni Rafael. "Lina," sabi ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa.
Papayag ka bang bigyan ng kulay ang mundo kong matagal nang walang buhay? Ang kanyang mga salita ay hindi lang isang tanong. Ito ay isang paanyaya, isang pangako ng isang bagong simula, isang bagong buhay na hindi na binuo sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan, tiwala at pag-ibig na sumibol sa gitna ng pinakamadilim na panahon. Nagtaas ng tingin si Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon ay luha ng kaligayahan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At sa sandaling iyon, alam ni Rafael ang kanyang sagot. Isang taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga Alonso na dati puno ng tensyon at kasinungalingan ay ngayon ay puno ng pagtawa at musika. Ang lihim na hardin ay hindi na lihim. Ito na ang pinakamagandang bahagi ng bahay. Puno ng mga bulaklak na sumisimbolo sa pag-asa at bagong buhay. Ang isang buto ng sunflower na itinanim ni Rafael at Lina ay lumaki na, matangkad at matatag, nakaharap sa araw. Ang kasal ni Rafael Alonso at Lina Santos ay hindi ginanap sa isang engrandeng katedral sa Makati. Sa halip, ito ay ginanap sa simpleng kapilya sa probinsya ng Lina. Hindi sila nag-imbita ng mga socialite o mga politiko. Ang naroon ay ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid, si Aling Teresita, Dr. Manuel Cruz, at iilang matatalik na kaibigan. Ang mga palamuti ay simple, mga sariwang bulaklak mula sa hardin at mga ilaw na gawa sa kapis. Sa araw ng kasal, suot ni Lina ang isang simpleng puting bestida, hindi gawa ng mamahaling designer, ngunit gawa ng isang sastre sa kanilang bayan. Ang kanyang buhok ay nakapusod at may isang bulaklak na gumamela na nakasabit sa kanyang tainga. Si Rafael, sa kanyang tabi, ay nakasuot ng barong Tagalog. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal at paghanga. Ang ina ni Lina, naganap ng magaling, ay umiiyak sa gilid. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng kaligayahan. Nakikita niya ang kanyang anak na natagpuan ang tunay na kaligayahan sa isang taong hindi niya inaasahan. Nang tanungin sila kung tinatanggap mo ba ang lalaking babaeng ito, ang kanilang mga sagot ay malinaw at buo. Puno ng pag-ibig na sumubok sa maraming pagsubok. Pagkatapos ng seremonya, sa halip na isang engrandeng sayawan, nagpunta sila sa likod ng kapilya. Doon, sa ilalim ng isang malaking mangga, nagtanim sila ng isang batang puno. Isang simbolo ng kanilang bagong simula, ng kanilang pangako sa isa't isa, at ng kanilang pag-asa para sa hinaharap.